Good morning guys, Joric here. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog kasi wala nga akong motor. Pero ngayon mag-ride tayo sa Monte Maria gamit ang ADV 160. Actually pangalawang rent ko na to pero ngayon ko lang siya maiba-vlog kasi last time na ginamit ko siya pangit yung recordings, kaya hindi ko na ginawang i-edit. Ayan, kasi nagbabalak na rin akong magbili ng scooter. Ito nga, itong ADV. Maraming nagsasabi na mabagal daw to sa akyatan. So syempre, bago tayo bumili, patunayan natin kung yun nga ang pangit dito sa ADV, no? Okay, let's go. Time check tayo sa 5:30 na. Late na ako. Usapan namin alas 5. Nakakamiss din kasi magmotor. Almost a year wala akong motor. Panay e-bike lang gamit ko. Pero pass muna tayo sa big bikes kasi medyo busy na tayo sa racket natin. Hindi rin naman ako gaano nakakabiyahe. Kaya sabi ko balik scooter na lang muna kasi kahit papano ito magagamit pag may mga errands ako. Hatid sundo sa eskwela, tsaka relax siyang gamitin. Yung una ko kasing gusto noon PCX, kaso ngayon na-realize ko parang masyado namang malaki yung kaha noon. Etong ADV malaki-laki na rin to, pero ang gusto ko kasi dito talaga yung forma nya. Dito na tayo, dito na kaya si brother. Tambay muna tayo. Nung nag-arkila kayo dati, 150, di ba? Yung pula. Hindi, 160 rin yun. 160 rin ba yun? Ang lang dito sa motor na to, parang may kanal na yung nito. Manibela. Oo, kasi Gumigit na. gumigit na yung position. Baka may kanal na yung bearing nito. Sira na ball race niyan. Kailangan ng palitan yan. Oo nga, sabi ko sariwa pa to. Wala pang isang taon tong motor na to. Ganito na. Ibig sabihin, nilagabog yan. Kaya nasira yung ball race. Yung bagong PCX ngayon, hindi na naked yung manibela. May cover na rin. Oo, yun nga ang pangit. Tapos Pangit sabi ko yun nga. Pinalit yung muka. Yun na nga yung trademark ng PCX, yung chrome, yung handlebar Ganda kaya nun. Naka-naked Ginawa nilang parang NMAX. May cover. Nagmukha nga ang NMAX yung yung PCX. Ginaya na nga nila sa NMAX. Naabangan namin yung bagong Aerox na lahat kami mag-upgrade ng Aerox Pati si Dex. Oo, si Dexter at si Jem. Si Jem di ba NMAX yun? NMAX. Sabi ko ayaw mo na magpulis kasi pag naka-NMAX mo ang pulis ayaw niya mag-Aerox na raw siya. Ganon. Saka malakas kasi, malakas ang makina ng NMAX kaya malakas sa gas kumpara mo dyan. Matipid kasi talaga sa gas yung Honda, kaso nga kulang sa bira. Oo, maano yung response ni ADV kapag sagad na yung piga. Sagad na yung piga ko Tingnan mo sa akin, hindi pa sagad ko. Mamaya testing ko pag walang HSTC. Ayan pag ganitong akyatan tapos biglang piga ako, ang tagal May delay. Ang tagal niya bumuelo. Baka nga dahil sa traction control, pero yun nga, tanggalin mo mamaya. Kanan tayo dyan Ayan, nalilito na naman ako sa controls nito. Baligtad nga pala to. Sanay na ako sa Ninja Baligtad ang busina ng Honda kasi. Nasa baba ang butina niyan. Taas. Sa baba yung signal. At signal. Baligtad. Ito nasa baba ang butina nito. Ewan ko ba't ganun na ng Honda to, hindi ini-standard Yan ang nila Kaya minsan malilito ka Signal ka, busina mapipindot mo. Yan ang trip nila Malakas nga yung hatak. Kanina bitin ako paakyat pa. Diba malalaman pag paakyat? Siguro kayo mga nagsasabi nga na may hinahata kasi hindi nila dinidisable yung HSTC. Siguro.
Hindi sila aware. Pero Oo. mamaya tatry ko yan. Tignan mo kung ano. Oh, mamaya malalaman ko rin pa nagpalit tayo eh. Titingnan ko yung diferensya niya. Pero nung na-testing ko yan, oh, malakas talaga yan. Malakas to eh, kasi nga Di ba nakakahabol nga ako, naka-ninja ka nun eh. Nakakahabol ako eh. malakas to kasi nga nakapanggilid na. Hindi naman ma-vibrate yan. Ma-vibrate. Nung pag-unang bukas, Nagda-dragging pa rin. hindi, Yan ang yan din ang sakit ng Honda, yung dragging. siguro pag nagpalit ka ng bell neto, Unang arangkada, pa-regroove mo yung bell. oh, kahit yung click, ganun eh. Parang yung feeling ko nga, pag start ng makina, yung takbo ng makina, Parang dumudulas. parang nakaklik pa rin ako ngayon, malaki lang tong motor. Hmm. Tsaka mas malakas kasi 162 eh. Sanay ako sa 125. Pero no, yung vibrate pag yung ganyan no. Yung mabagal. Tignan mo yung, Arangkada ka pa lang. tignan mo yung side mirror ko, ma-vibrate. Yun ang sakit ni Honda eh. Yung dragging. Malakas ang dragging ng Honda talaga. Lapit na. Daming tao. Oh my God. Susme. Ayan, sa gazebo. Ihalera mo dito sa akin. Yan. Babarahan ko. Yan. Oh, parating din. Daming tao. Ayan guys, yung yung glass walk. 300 per head. Tapos meron sila dito sa side na parang capsule. Yan. So pwede ka mag-staycation dyan. Kaso mahal din, 10,000 ang rate per night. 2 hanggang 4 packs pwedeng magkasya dyan. Pero kapag VIP member, less 20%. So 8,000 yun per night. Pero may magandang view ka ng dagat. Yan. Ay, hindi. Puerto Galera, hindi. Yan boss, mga drone shot. Yan drone shot eh. Yan po ang aerial diorama. So guys, totoo na may drone na talaga. Make prolific confessions into the master plan. I feel like they will never let me shine. What do you need to say that feels so grand? Why is yours so much better than mine? I gotta wait in line for you to feel me. I got to hold my time for your healing. I got to take a back seat. Are you kidding? I got to grab my chance cause it's fleeting. Cause this just Kain muna tayo.
Ang oras na ba? 11:30. Ginutom na ko. Ginutom na. Alright, let's go. Naka-on na yung HSTC nito. Testing natin sa mga akyatan. Lala na daw yun sa dinulatan ko. Ingat ka dun. Oo, may ano talaga siya. May parang hirap. Kasi nga, kinokontrol niya yung gulong sa likod. Kahit na Ibirit mo, hindi sa umarangkada, parang gano'n. Kasi nararamdaman niya mag-i-skid yung likod mo. may arangkada rin naman siya, pero hindi aggressive tulad pag naka-off ng HSTC. Tigil. Pag ano ka, beginner rider ka, maganda yan. Saka kung chill ride ka lang, hindi ka bumabakbak. Nung unang nag-rent kami nito, hindi ko alam i-disable yung HSTC eh. Kaya buong biyahe namin ni Ron sa Marilaki noon, naka-HSTC yun. Hindi ko naman pinapansin kasi mabigat naman kami. Ako nga, bagal na bagal ka sa... Ganda lang din talaga ng forma ng ADV. Sure talaga ito na lang bibiling ko. Pera na lang kulang ko eh. Kaya mo. Kasi mamaya packet na tayo. Yan. Pwede palang i-disable kahit tumatakbo. Kaya tumaanda. Pwede naman pala. Yan nga, nilagyan niya na ng takip yung pang-control ng menu. Kasi prone din sa sisipin yung tubig dun eh. Ito ang lakas oh. Mas malakas ng konti yung hatak. Konting-konti lang diferensya. Hindi ko alam kung placebo effect pero Mamaya palit tayo. mas malakas. Nararamdaman ko talaga mas malakas ang konti. Diba, i-try mo yan, tapos i-try mo rin. Try mo naman tong packet. Ay, kurbada na yan, demonyo yan. Laglag ako dyan sa gilid. Ay, meron din pala, parang kanal. Mababaw lang. Hirap yung tricycle. Ako, walang problema sa pag-overtake pag walang HSTC. Kanina nung umovertake ako sa truck, feeling ko kakapusin eh. Lumalamig na. Tapos tayo. Lapit na sa Tagaytay. Ayun si Taal oh. Oo, ganda oh. May lower deck pa pala dito. Taal Lake. Saan na yung Sky Ranch? Ayun ang Sky Ranch, ayun. Layo pa. Okay, we're back. Pauwi na tayo pero ayan, ginabi tayo. Marami kaming dinaanan muna kasi nagpahinga kami sa Tagaytay. Kain doon, merienda, kwento-kwento. At eto nga, ibabalik na natin tong motor doon sa Anayes. At eto nga, na-testing na natin yung ADV. Pangalawang testing ng ADV. Yung feels ko dito katulad sa Honda Click. Parehas din siya na medyo mo-vibrate. Lalo kapag unang bukas. Tapos parang merong konting dragging. Siguro talagang likas na yun sa Honda. Unless magpapa-mod ka ng panggilid para mabawasan yung pagdadragging. Tsaka yung suspension sa likod medyo matigas siya para sa akin kasi nga magaan lang din ako, 45 to 46 kilo lang ako eh. Pero kapag may angkas to panigurado, sarap ng bounce na ito. Sa body position okay, sarap, relax. Parang kulang na lang yung sandalan sa likod eh. Para ka nang para ka nang nakachikot.
Then sa gas consumption, okay, matipid. According dito sa trip A natin, mula nung nagpa-gasolina ako kagabi, and tinakbo natin 287.7 kilometers. Nagpagas ako kagabi ng 370 pesos. Tapos ngayon pabalik ako sa nagpaparental kasi ang policy nila kung anong reading ng fuel, pag binalik mo siya ganun pa rin. So kagabi kasi kinuha ko to 3 bars to eh. Nagpagas ako ng 100 pesos ulit. Ayan, 4 bars siya. Malamang may susoli ko to 4 bars. Doon sa average consumption ng lumabas, ayan, 44.7 kilometers per liter. Not bad, di ba? Pero hindi natin nagawa yung ano eh, yung full tank, tapos ko-compute yung ano, yung total na na-consume talaga. Hindi to accurate pero more or less nalalapit siguro sa reading. Mas ayun nga, tinesting natin siya ng naka-off yung HSTC. Mas malakas nga yung ano niya, arangkada, yung hatak niya kapag akyatan, basta naka-off yung HSTC. So medyo ingat ka lang kasi yung mga kurbadang paahon, tapos baka bigla mong ibirit, may chance na dumulas yung gulong mo sa likod. Pakiramdaman mo pa rin kasi nga wala kang HSTC, walang traction control or walang torque control. Pero kung sanay ka na magmotor, ako nasanay naman ako sa Honda Click, wala namang ganun technology yun nung araw, pero hindi naman tayo minalas na dumulas yung likod natin. Siguro kasi lower CC lang yun, pero hindi natin masabi. Parang ano lang naman siya, slight lang yung difference pag naka-on yung HSTC. Oo, medyo mahina siya kasi na-experience ko kanina, overtake ako eh sa truck yata yun, parang kakapusin ako sa ano, sa hatak. Buti na lang wala tayong kasalubong. Pero nung dinisable ko yung HSTC kalagitnaan ng biyahe natin, Palemery na yun eh, ayun, naramdaman ko na mas maganda yung hatak nung nitong ADV. Pero nung nagpalit kami nung kapatid ko ng motor, mas malakas talaga yung ano niya, hatak ng Aerox. Tsaka ano siya, hindi siya ma-vibrate, hindi siya katulad ng mga Honda na ano, ayan, parang may dragging, nararamdaman mo kasi may nginig. Medyo nakakailang nga lang to kasi yung manibela niya may problema na sa ball race. May ano na, may kanto na, kaya naglalak siya sa gitna. Kaya pag may time na matraffic, tapos dahan-dahan lang yung usad, maano yung manubela, ang hirap kontrolin. Malikot, nakakaano siya, yung parang nakaka-outbalance. Well, kasi pinapaupahan tong motor, malamang laspag talaga to. Kadalasan na nagre-rent nito, lagi may angkas, mabigat sila, tapos nalulubak, nakakaldag yung ano, yung harapan, wala bububog yung ball race. Pero nung ako sa Honda Click ko nun, hanggang sa naibenta yun, walang naging problema sa ball race yun. Siguro kasi nga magaan lang ako. Tsaka nagustuhan ko din yung ano, pag mabilisan yung takbo, hindi ka masyadong bugbog sa lakas ng hangin kasi merong windshield. Lelesen yun sa lubong natin sa hangin. Meron pa rin naman kahit papano, pero hindi malala, kaya hindi nakaka-stress sa biyahe. Ayaw ko lang siguro dito yung storage dito sa harap dito kasi maliit. Tapos kapag magcha-charge ka ng phone, kailangan nasa loob din yung phone mo. Paano kung ginagamit mo yung phone katulad yan, nagna-navigate ka, tapos nakalabas yung USB cable? Sana ginawa ni Honda na meron siyang parang konting notch or yung uka doon sa enclosure sa lead, para kahit nakalusot yung wire, yung USB wire, hindi mahirap isara. Naisasara naman siya kaso pipilitin mo.
Hindi naman siya darating sa point na mapuputol yung USB, no? Pero mas maganda pa rin na merong allowance or merong allotted na notch o uka para dun sa USB cable. At the same time na may maintain pa rin yung ano niya, yung hindi siya papasukin ng tubig. Kunyari mabiyahe ka, umuulan, hindi gagapang dun sa loob yung tubig kasi meron siyang gasket na lumalapat. Ayun. Pero definitely ito pa rin talaga yung pipiliin kong scooter kapag bumili na ako ng motor. Okay na okay din sa akin yung looks na itong cockpit, yung instrument panels, tapos naked handlebars, yung cable management okay din. Feel ko na naka-adventure bike ako. Feeling ko nga parang mountain bike kasi yung handlebar niya parang mountain bike. Tapos yung stance, yung paa ko, relax na relax dyan. Yan, Anayas Motorcycle Rental. Yan, kita nyo ba? Yan. Yan yung mga bikes nila. Ang dami. Click. Mga Mio. Click nila, maraming click. Ayan, motor nila to, Aerox Mio Gear. Bago lang ata. Bago lang. Ito yung ADV yung puti. Marami pa. Yung iba nasa labas pa mga nasa Arkila pa yung iba. Wala pa yung ADV na pula. Yung ADV na pula, sabi Monte Maria din yung pinuntahan nun Hindi pa siya nakakauwi, nauna pa ako umuwi. So ayan guys, again this is Jory. Thank you sa pagsama sa aking or sa aming La Mierda. Sana next vlog natin sariling ADV na, no? Manifesting tayo dyan. Sige, bye guys.